isang mayor, ha? Kailan po yan? Sige. Okay, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Hindi po dadalo si BP Sara sa hearing ng NBI bukas, December 11, 2024. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, sinampahan po ng kaso, sinampahan po na reklamo dito po sa Ethics Committee si Franz Castro. Ang nagsampa po ng reklamo sa kanya ay yung mga IPs. Ayan. Ayan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ang dami ko nga. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, naglabas po halos magkasunod na araw, no? Iisa po ang sinuri nila, yung pong budget ng ating Vice President Sara Duterte, pati po yung budget ng DepEd nung si Sara Duterte ay DepEd Secretary pa. Ano po ang natuklasan sa COA? Binigyan po ng COA ng pinakamataas na rating ang Office of the Vice President. Kahit po paulit-ulit tayo rito, unmodified or unqualified opinion. Ano po ibig sabihin yan? Wala pong nakitang anomalya. Ito po ang danger. Pinaunahan na tayo ni Marcoleta dito po sa danger na nag-o-audit yung COA at nag-o-audit din po itong mga magkaiba yung resulta ng audit ng COA at audit ng mga congressman. Sabi ng auditor, ang masusunod po sa batas, yung audit po ng COA. Kasi sabi ng COA, walang nakitang anomalya. Sabi po ni Ortega, binulsa ang pera. Ang tindi. Pinakamatindi po, binulsa ang pera. So dito po walang anomalya. Kay Ortega, binulsa ni BP Sara yung pera. Okay. So yun po yung problema, no? Yun po yung problema natin. Nakita na po yan ni Marcoleta kaya sila tinanong. Bakit nyo kasi hinayaan kayong COA na magbigay kayo ng mga papeles? Kaya nag-audit tuloy yung mga congressman. Nung purpose mo ay maghanap ng mali, makakahanap ka talaga ng mali. Ayan po nakita nila si Mary Grace. Tapos ginawa po nila si Mary Grace, tinignan nila kung nasa PSA. Wala naman si Mary Grace sa PSA, syempre. Ngayon sasabihin nila may anomalya na. May anomalya pala, bit hindi nyo sampahan ng reklamo. Pwede pala kayong magsampa ng reklamo. Teresa Sanggalan, thank you very much sa 499. Ortega, Chua, Adjong. Sino pa yung isa? Meron pang isa na nagsabing may anomalya. Si Luistro. Abogada ka. Luistro, Chua, Ortega, Adjong. Kayo pong apat yung nagsalita na may anomalya. Pwede po kayo mismo magsampa ng reklamo. Kayo mismo magsampa ng impeachment. Si Akop pa pala. Bakit hindi nyo po gawin? Kung naniniwala kayo na talagang may anomalya. Di ba? Yun eh. Hindi po pwede na nagsasampa kayo ng reklamo sa media. Media po yung ginagawa niyo.
Alam na namin 'yan, eh. Kaya ang hamon ko sa inyo, hamon po ng alternative media. 'Wag alternative media, pauso lang 'yan. Ang hamon po namin mga vlogger, puwede po kayong magsampa ng reklamo mismo. Nasa inyo yung mga papeles nung sinasabi niyong, mali. Kayo po magsampa ng reklamo. Kakampi niyo pa yung mga makakakuha kayo. LDS Lanao, thank you very much sa $5.99. Teresa Sanggalan, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Si LDS Lanao, euro. Okay. Punta na po tayo rito sa balita natin. Ito po, sabi po ni BP Sara ngayon lang, no? Hindi po siya dadalo sa hearing bukas. Kung matatandaan po natin, nireset po ng NBI itong hearing dahil sa request po ni BP Sara. Hindi po nag-request na i-reset na sa pagsasabi po niya na hindi siya makakadalo dahil siya po ay dadalo doon sa hearing ng Committee on Good Governance. Okay, so nag-reset po yung NBI ng December 11. Nag-expect po ang mga meron, lalong-lalo na po si Barry Gutierrez. Nag-expect po na dadalo. Kaya masama po loob ni Barry Gutierrez eh. Barry Gutierrez, abogado ka. No? Alam mo siguro. Okay, bakit nagtataka po yung maraming tao na pwede palang hindi dumalo si BP Sara? Opo, ayon po sa batas, may sabpina po siya. Marami na pong gumawa niyan. Sinabpina ng NBI, may reklamo pa nga yung iba eh. Ito po kasi kakaiba. Kakaiba po kasi yung sitwasyon ng NBI. Usually, yung mga sinasabpina po ng NBI, yung mga sikat na kaso may kaso po. Ito po, walang kaso. Gagawa sila ng kaso. May napanood akong abogado, nag-vlogs. Sabi niya, no, sabi ng nung abogado na to, nakalimutan ko na kung sino eh, basta bata pa eh. Pwede raw talagang hindi daluhan. Nung sa, hindi ko lang to tinalakay kasi hindi ako sigurado eh, dahil hindi naman pa nagsasalita si BP Sara. Di ba? Okay. Sabi ng abogado na to na sa TikTok, kung wala naman po reklamo, ibig sabihin, ang NBI kaya ka iniimbitahan, kaya raw iniimbitahan si BP Sara para makakuha ng ebidensya laban. Kung ang pakiramdam mo ganun, pwede ka raw hindi umattend. Yan po ang sinabi ng abogado na yan. Ngayon po, sabi po ni BP Sara ito, well, mabuti na rin yun na mayroong impeachment, impeachment pala. Mali tayo nabasa. Ito po. Sa impeachment pala yung nabasa ko. Mali ng kodigo. Sabi po ni Sara Duterte, ni BP Sara, her lawyers told her that he could just submit a letter of affidavit to the NBI. O kaya ito po sabi niya, so hindi ako makakapunta kasi unang-una na yan na pwede naman daw siyang mag-submit na lang ng affidavit through her lawyers. O, ganyan din po, alam niyo po si Tatay Digong, sinampahan pa nga ng kaso ni Franz Castro eh. Kaya po kami nag-rally doon sa may circle. Doon ko po unang rally natin, no? Ayan. Sinampahan po ng kaso doon sa may Quezon City. Pero hindi rin po dumalo si President Duterte. Na-dismiss po yung kaso. Alam niyo yun? Sa pamamagitan lang ng affidavit. So ang gagawin po ng abogado ni Vice President Sara Duterte, magpapasa po ng affidavit, yun na po yun. Bahala na yung NBI mula dun sa affidavit ni BP Sara, kung may gusto pa silang linawin, magsasubmit sila. Kasi
Natatawa ako nun, eh, 'no? Ayaw ko lang pangunahan baka kako umatin si VP Sara, eh. Ngayong alam na natin na hindi dadalo si VP Sara, etong mga engot na dilawan kakamping at mga BBM supporters, nung sinasabi ni VP Sara na, "Ano ba yung mga possible niyong itanong? Bigay niyo na sa amin na mapaghandaan." Bakit daw nanghihingi ng tanong? Eh, bakit naman hindi? Beauty contest ba yan na kinakailangan hindi malaman ni VP Sara? Usually nga, dapat may reklamo na muna bago siya sumagot. Eh. Di ba? Pupunta siya ron na hindi niya alam ang itatanong. Hindi po yan beauty contest at hindi rin po yan test na hindi po pwedeng walang na hindi alam prior. Kasi bumanat po lahat eh. Pangkape, Sir Baz. Thank you very much kay Banateros Laarni. Hindi po yan beauty contestant na dapat hindi alam ang sagot ang tanong. Baka daw mapaghandaan yung yung isasagot. Natural paghandaan mo yung sagot. Meron ba namang investigasyon yan eh. Ano yung mga gusto nyong malaman? Hindi po yan test na hindi open notes. No? Dapat pong malaman ni BP Sara kung ano yung itatanong sa kanya. Para mapaghandaan niya ng kasagutan. Kasi nakinikinita ko na yan yung pwedeng option. Kung binigay na ng NBI lahat ng mga gusto nilang malaman, sasagutin na nila BP Sara sa pamamagitan ng affidavit. Di ba? Sasagutin na yan sa pamamagitan ng affidavit. Hindi na kinakailangan mag-appear ni BP Sara. Akala kasi nila, tapos, ay pwede pala yun, hindi umatin sa NBI. Kung may magaling kang abogado. Wala ka naman magaling na abogado. Umatin ka na lang at wala ka namang kasalanan, di ba? Kaya yung mga iba na binigyan ng subpoena hinggil sa kaso na yan, umatin sila. Tatanungin naman sila, ano narinig yung tinanong ni BP Sara? Yun po kasi yun eh. No? Okay. Sa tanong na mapapalitan na ba, yung rumor po karaniwan, may nagtangka. Naalala nyo si Mig Subiri? Rumors lang po nagsimula niyan eh. Opo, pwede din po magsalita at may abogado pa. Investigasyon po yan eh. Hindi ka po pwedeng humarap doon na walang abogado unlike po sa Congress. No? Kaya nga tuwan-tuwa na si BP Sara na tinapos na nila. Hindi pa rin kayo makakaligtas sa amin. Tanong, kailan nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Paano nyo po yan sa mga page nyo po sa sa mga Facebook? Kailan naman nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Kasi hindi po pwede. Sasabihin nyo na, hindi, Vice President lang. Saan siya pansampu? Naniniwala pa kayo sa survey? Kalokohan na yan. Huwag na po kayo maniwala dyan. Alam nyo po, eto real talk sa survey po, ang pinakapalpak, maski po ang Pulse Asia at saka yung SWS, sa survey na pinakapalpak sila sa survey ng senatoriables. May nagsasabi dito, one-sided ako. Opo, maka-Duterte po ako. Hindi po ako ipokrito. Ako po ay one-sided, ako po ay may kinikilingan, ako po ay may pinapanigan. Ibig nyo sabihin, yung mga BBM vloggers, wala silang pinapanigan, katarantaduan. Vlogger po kami, ako po ang pinakatapat sa lahat. Duterte ako. Anong one-sided dun? One-sided talaga kami. Kampi kami sa katotohanan, kampi kami sa Duterte.
Kampi kami sa mga hindi magnanakaw. Kampi kami sa mga taong anti-droga, anti-communist. Kampi kami sa mga taong ayaw ng mga terorista. Yan kami. Ibig mo sabihin, meron taong two-sided? Putat, kalokohan niya. Okay, balik tayo. Hindi nyo ako maisan, one-sided ka, tanga. Hindi naman ako one-sided, nagsasautot nyo. One-sided ako, tapos. Kung hindi nyo kayang tanggapin yan, makinig lang kayo. Matagal na kayong binububo ng mga lahat ng media. Walang kinikilingan, walang pinapanigan. Lahat kami may kinikilingan at may pinapanigan. Yung media po natin ngayon, panig po yan kay Romualdez Marcos. Pinagbubulan nyo kami naman, ako naman, panig naman ako kay Duterte. Okay. Balikan natin, no? So, pwede po yan. Sabi po ni BP Sara, regardless, kahit na anong katwiran niya, si Tatay Digong nga, hindi nangangatwiran eh. Nireklamo ni Franz Castro, akala niya haharap si Digong. Abogado lang pinaharap. O ano po, dismiss ang kaso. Ang dami niyo ng kinakaso, meron pang NBI pang investigation. Gusto niyo daluhan ni BP Sara? Huwag kayong mag-alala. Investigasyon lang po yan. No? Pag kinasuhan na siya ng DOJ through sa investigasyon ng NBI, haharapin din po ni BP Sara yan dahil siya po ay isang abogada. Haharapin niya yan. Pera-pera ba? Anong pera-pera pinagsasabi mo? Binigyan mo ba ako ng pera bago Hoy, bago mo sabihing pera-pera ako, tukmol ka, no? Bago ka magsalita ng pera-pera ako, pakita mo muna na may nagbigay sa akin ng pera. Binigyan ako ng Duterte, hindi nga ako kilala ng mga Duterte, paano ako bibigyan? Utot nito. Si Marcoleta, binigyan ako ng pera, utot mo. May nalalaman ka pang pera-pera. Yan po, pag wala po makatwiran, pag bobo ganyan. One-sided ka pala, pera-pera ka lang. Hindi ka tulad ni Oli. Kilala mo ba si Oli? Hindi ko siya kilala eh. Ano magagawa natin? Ganun sila, no? Pag-aawayin kayo. Hindi nga kami magkakilala, mag-aaway pa kami. Puta. Hindi pa kami nagkikita ni Oli ng face-to-face. Para naintindihan mo ang buhay. Okay. Puntahan po natin yung isa pang... tapos na ba tayo? Yan, malinaw po Pwede pong hindi umatin si BP Sara. Patulan natin to si Barry Gutierrez. Nagre-react si Barry Gutierrez dito sa hindi pag-atin ni BP Sara para daw maayos na masagot yung mga akusasyon. Pero sa investigasyon sa Kamara, hindi umarap. Sa patawag ng NBI, hindi daw dadalo. Barry Gutierrez, bawal bang hindi dumalo sa NBI? Kung pwede, labag ba sa batas na hindi dumalo? Ito pala nakalimutan ko, no? Bakit pwede pong hindi daluhan ni BP Sara? Bakit po yung Congress, pag pinadadalo po sila, ano pong ginagawa ng Congress pag ayaw mong dumalo? Iko-contempt ka. Pwede po bang ipa-contempt ng NBI si BP Sara pag hindi siya dumalo at gusto nilang padaluhin? Hindi po. Bakit? Walang contempt power. Walang contempt power ang mga NBI. Ayun. Yun po pagkakaiba. Yung Congress may contempt power. Pero pag kinontempt nila si BP Sara, putya, nakita niyo naman yung epekto nung kinontempt nila si Attorney Zuleika Lopez, di ba? Naganap po yung ilang araw na EDSA shrine. Ano kaya mangyayari pag pinakontempt nila to si BP Sara? Di mas malaki.
Okay? Okay. Punta na po tayo rito sa pangalawa. Ito po, si Franz Castro ay hinaharap po ngayon itong reklamo ng mga IPs, no? The ATA Manobo Tribal Council of Talaingod, Davao del Norte filed on Tuesday afternoon, ngayon po to, an ethics complaint, kaya mainit-init pa po to, against Makabayan Solon ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minor in November 2018. Okay. So, pag pinailan po siya ng, siyempre, ang gusto nitong mga to, no? Ito po ay ipinail through, sila po ay sinamahan ng kanilang lawyer na si Israelito Torreon. Okay. Ngayon, dito po, sa kaso po nito, mayroon na po tayong mayroon na po tayo ngayon na sa ethics committee po, kamakailan lang, meron po silang pinarusahan na congressman. Kung hindi nyo po nakakalimutan, ito pong congressman na to ay nagngangalang Congressman Tebes, no? Okay, nung una po ay pinarusahan po si Tebes ng parang suspension, sinuspend lang siya. Tapos po, dahil siya ay sumayaw, si Tebes po ay nakita sa isang video. Ano ba yung sinayaw ni Tebes? Nakita ko yun, nakasando lang si Tebes. Sumayaw. Kaya po, si Tebes po ay sinabi na unbecoming, di ba? Okay. Dahil sa sayaw ni Tebes yun eh. Kaya angal na angal si Tebes eh. Disorderly behavior for violation of Code of Conduct of the House of Representatives. Okay, nagbudots po. Dahil po dyan. At nagpabigat pa po sa kaso ni naka-boxer shorts, di ba? Yan eh. Pero hindi naman po yun nagsumayaw sa sa private naman po yung sayaw niya at inano lang po ng mga in-upload lang, di ba? Okay, talagang hinanapan lang po. Ako talaga hinanapan kasi wala naman. Tandaan nyo po yung pagkakaiba. Kaya tayo, nag-expect po tayo na matatanggal si Castro sa pagiging congressman. Bakit po? Si Tebes sumayaw. Sumayaw, nakakatawa lang po, no? Pero sumayaw lang po si si Tebes eh. Nang nalaswaan sila. Eto po, malupit si Castro. May kaso po ba si Tebes sa labas po ng Kongreso? Meron. Ang tanong, convicted na ba siya? Hindi pa po. Pwede palang matanggal sa congressman. Kung kahit hindi pa convicted, di mas lalo na. Mas lalo na pong pwedeng matanggal yung convicted. Natural. Di ba? Mas lalo na pong pwede. Convicted na eh. O nga po, may kaso pa lang. Iba po yung kaso pa lang sa convicted na. Oo nga no. Oo nga no. Punta po tayo rito. Meron nagpapapansin. Huwag niyo pong pansinin, kawawa. Alam mo, Brad, eto na lang last na sasabihin ko sa'yo, kawawa ka naman. Hindi po kami magkaaway ng mga banateros. Pareho po kaming mga Duterte supporter. Ngayon, kung sa tingin mo, mapag-aaway mo kami, cool ka lang dyan. Una, hindi ko kilala yung mga yan. Wala pong umaaway sa akin ng mga Duterte. Napansin mo ba? Ha?
Hindi, hayaan niyo lang siya sumakit yung dibdib. Napansin niyo ba wala naman umaaway sa akin ng mga Duterte vloggers? Alam niyo kung bakit? Natuklasan na nila na ako pinakamatalino. Para sumakit lang yung loob niyang tao na yan. Biro lang sa mga vloggers, ha? Biro lang. Hindi ako pumapatol sa mga away na yan. No? Kung akala mo, napakamakapangyarihan mo, boy. Napakapangyarihan mo para mapag-away mo kami. Hindi ko nga kilala yun sa personal eh. Hindi po kami nagkakasama ng mga yan. Kaya wala po kaming pag-awayan. Di ba? Yan lang yun. Mukha kang tanga. Hindi mga bobo tao rito. Kanina, inaaway mo ko dahil maka-Duterte ko, tapos pinagsabong mo kami ni Oli agad. Ang bilis naman ng pangyayari. Akala mo ba nasasaktan ako sa mga ano? Nasasaktan ako sa mga mas maraming subscriber? Hindi po ako nasasaktan, hindi naman po ako nagpaparami yan ng subscriber eh. Ikaw siguro nasasaktan. Inggit ka ba na 300k na ako? 300k na ako eh. 'Di ba? Marami pong mga malalaking vloggers. Mas marami nanonood kahit mas malaki ako sa kanila. Hindi po sukatan ng subscriber. Tinanggal nyo ba? Hayaan nyo lang siya mag-react na mag-react. Gusto po natin yan. Okay, balik tayo rito. Yan po, meron pong ano yan, meron na pong karanasan tayo dito sa Congress. Ine-expect po natin na kung natanggal nyo si Tebes kahit wala pa pong kaso ng kahit hindi pa po ano, at umamin siya, trabaho niya lang. Trabaho niya lang daw manira. Umamin din eh. Magkano ba bayad sa'yo sa trabaho mo? Kawawa ka naman. Hayaan niyo na, nagtatrabaho lang daw siya. Ganun talaga, at least may napapaamin tayo kahit hindi natin tinatanong. Trabaho lang daw yung ginagawa niya. Kawawa naman, ang mga ano yan, mga patay gutom yan. Kaya pumapatol. Patay gutom ka ba? Kawawa ka naman. Okay. Umamin, no? Umamin po siya na trabaho lang niya. Na pag-away-awayin. Kala mo naman, napakatalino mo. Ayan po. Mga vloggers, meron po rito na pumasok at umamin. Siya po ay wag na, makasuwikat na. Baka magkaroon pa siya ng kukunin niya yung sinabi ko, no? Siniraan ako ni Badong. Utot mo. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Gagamitin mo pa ako para magpasikat ka. Utot mo. Pero at least umamin siya na viral. Yan mga gusto ko sa tao. No, sinasabi lang, pasensya na, trabaho ko lang 'to. Okay. Balikan po natin. Luman-luma na yan, Brad. Natapos na yung mga away ng mga banateros at ng mga bisdakeros. Hanggang ngayon, yan pa rin ang away mo. Halata ka, Brad. Trabaho mo lang yan. Okay. So, nag-expect po tayo dahil po si Castro ay isa na pong ay isa na siyang convicted. Laban po kay Tebes na hindi pa po convicted, mag-expect po tayo ng karampatang parusa. Kasi fair po yan eh, yung ethics committee. Dapat maging fair kayo, di ba? Dapat fair po tayo. Ine-expect po namin yan, na-actionan nyo. Isa pa po, sa mga committee ng good governance, kailan nyo po imbestigahan yung confidential fund? Yan, mga katanungan natin. Araw-araw po yan. 4.5 million ng 2023. Kailan nyo po imbestigahan yan? Expected namin yan kasi inimbestigahan nyo si Vice President.
Ngayon nag-expect po kami na imbestigahan niyo rin yung president, 'di ba? Puwera na lang kung aaminin niyo na hindi, kasi ang ginagawa namin ay political persecution, hindi naman in spirit of fairness. Yun lang po, kahit confidential pa lang, ha? Tsaka na namin ihihirit yung iba. Nagtataka ako bakit 24 pa lang, okey. Pero ang hirit po ni Castro, eto po, sabi po ni Castro, ito ay isa lamang na paghihiganti. Iyan, ha? Yung pong reklamo sa kanya ay isang paghihiganti. Another baseless harassment suit. Baseless daw. Wala bang basihan yung pagrereklamo sa kanya sa Ethics Committee? Toryon, Attorney Toryon, wala ba kayong basihan? Hinaharas nyo lang ba? Gusto nyo lang ba maghiganti kay Franz Castro? Dahil kayo ay maka-Duterte at si Franz Castro ang paputok ng confidential fund. Balikan natin yung sinabi ni Attorney Toryon. Baka nga naman trump up charges lang 'to, no? At ito po ay sinasabing baseless harassment. Okay. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minors in November 2018. Conviction mo yung basis eh. Paano mo sasabihin na walang basis? Baseless, no? Trump up. Meron pong basis. Ang basis po, convicted ka. Kaya kanila nerereklamo kasi wala pa pong convicted na congressman. Sa pagkakatanda ko po, first time to na congressman na convicted na nagpapakulong ng mga abogado. Kaya ka binabueltahan ngayon. Ngayon, pag hindi ka na congressman, wala ka ng power. Tignan po natin, wag po natin pangunahan dahil baka naman isuspend lang. Pero hindi. Yung hindi convicted, tinanggal nyo eh. Dahil sumayaw lang eh. Isa pa po, nakakalimutan ko. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tinanggal, ito po, ayon kay Tebes po, ito po, when a member of the House of Representatives is designated as terrorist, it poses significant threat to integrity and dignity of institution. So, dinesignate daw po itong si Tebes na isang terrorist. Hindi po hindi po rin ewan ko lang kung sinampa ni Torion yun pero yung basis lang eh. Pero, di ba? So far, ang pagkakaalam natin, may mga grupo dito na dinesignate po as terrorist. Ay pwede pala maging basis yan para tanggalin ka bilang congresswoman. Ayan lang, no? Kaya yung mga nirereklamo nito ni Castro, wala ba talaga? Hindi, ano po yun binanggit ko lang po yung kay Tebes. Hindi ko po alam, hindi ko po nabasa yung reklamo ni Torion. Pero ang sigurado tayo, ito pong ang basis niya ay yung conviction ni Franz Castro. Okay. Hindi ko rin po alam kung ano po yung hinihingi ni Attorney Torion at ng mga Manobo Tribal Council na maging kaparusahan. Nanganganib ka pa. Sabagay, hindi ka rin naman mananalong senador eh. Nanganganib ka pa na ma-disqualify. Happy birthday sa iyo, John Wick. Okay.
Yan lang po mga kapatid ang ating topic ngayon. Ngayon kayo pwedeng magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. Kanina lang gusto ko lang patahimikin yung ano. Ngayon pwede mo na akong engage. Asan na yung fans ni ni Oli? Ang tindi, no? Alam mo, late na yung ano mo. Halatang hindi ka talaga banateros eh. Alam mo kung bakit? Ayan, no, may banateros dito. Ang pangalan niya Banateros. Ano ba? Yung mga banateros po may ganito. Sino ba yung banateros natin na may pangalan dito? Mag-comment ka nga, madam. Sino na nga yung may banateros tayo rito eh. Yan po ang mga totoong banateros, may pangalan na banateros. Asa na ba yon? Madam, kung nariyan ka pa po, mag-comment ka lang. Para ipakita lang natin rito kay Jerry De La Cruz. Banateros La Arni. 'Di ba? May nakalagay na Banateros. La Lane ba o La Arni? O ano ibig sabihin yan? Welcome po mga Banateros dito. Yung ginagawa mong trabaho lang na pag-awayin kami ng mga Banateros. Yung height po ng away ng mga Banateros at saka mga Bisdakeros, hindi po natinag yung soloistang si Badong. Kaya ngayon pa ba ako, ikaw makakatinag sa akin? Una muna, sino ka muna? Ano papel mo sa buhay? Di ba? Kawawa naman sa'yo si Oli. Ibig mo sabihin, minamaliit mo ba si Oli? Bakit mo, kung gamitin yung pangalan ni Oli, gano'n na lang? Ngayon, papatulan na kita. Ngayon, tama na. Hindi, dapat. Control F nga tapos type mo, hinahanap mo, boss. Hindi ko po alam. Kung paano magpakape sa live, di ko matutunan. Froilan, pindutin mo lang yung dollar sign dyan. Yan. Prof. Buds, ayaw ni Jerry magtanong, ito boss, opinion mo sa 100 kilos na uranium na nahuli. Yun nga po, no? Alam niyo po, grabe po yung 100 kilos na uranium na dito binibenta. No? Kasi ayon kay SAS, sa ibang bansa, nag-research siya. Magaling sa research si SAS eh. Ang mga pinag-uusapang benta po ng uranium, 1 kilos. Kilo lang dito po, 100 kilos sa atin. Grabe po rito. Nagiging, ano po rito, yung lahat na po ng illegal, pwede nang, parang ang pinapakita po niyan, yung ibig sabihin po, kasi yan yung ginagamit sa nuclear weapons. Ibig sabihin po, kung 100 kilos yan na huling binibenta dito, imaginein mo makapagpapasok ka sa Pilipinas ng 100 kilos na kahit na anong bagay na hindi